Kakarga tayo ng tubig. Wala na naman akong tubig, ubos na. Hindi naman ako nagso-soft drinks. Ayaw ko ding uminom ng kung ano-ano. Gusto ko tubig lang talaga, as in. Kaya sinaid ko na muna to para 2 bottles na kaagad yung ating kakargahan. Buti na lang di pa naulan. Bukas pa yata uulan eh. Baka mamaya bumagsak na yung snow mahirapan ako lumabas. Well, gusto ko din sana ma-share sa inyo today yung isa nating subscriber na para kapulutan nyo ng inspirasyon at ng aral. Kasi kalimitan dun sa mga kilala ko dito sa Canada na mga kababayan nating Pilipino, ang tatagal na hindi pa nakaka-apply ng permanent resident nila. May mga namimit ako dito ng 6 years, 7 years, 8 years, 9 years until now, puro renew lang, PR, puro renew. Yung kababayan nating yon, bale yung asawa niya yung nag-message sa akin, I think last year pa. So sabi niya, Sir Ferds, nadyan po yung asawa ko, ganang-ganan, sa Abbotsford lang din po. Then malapit lang po siya sa inyo. Baka naman po matutulungan nyo, ganang-ganan. So binigay niya yung number ko, yung contact number ko doon sa asawa niya na dito nga sa Abbotsford. So nagka-chat kami, I think nagkatawagan kami noon eh. Kasi sa dami na rin po na nakakausap ko, so nagkatawagan kami noon habang naka-duty ako nagmi-milking. So sabi niya may mga tanong siya na sinagot ko hanggang sa minsan nung lumabas ako, nung bibiling ko nga tong Ray-Ban Meta natin dito lang sa Seven Oaks, habang naglalakad-lakad ako, may bumati sa akin. So sa dami po kasing nakakausap ko, nakaka-chat ko, di ko na alam kung sino. Sir, ako po yung ganang-ganan, yung bumati sa iyo, ganang-ganan. And then nung nagkakwentuhan na kami, sabi niya, Sir, ano ba yung dapat kong umpisahan sa pag-apply ng PR? So sabi ko, kailan ka dumating dito? So wala pa siyang 1 year, that time wala pa siyang 1 year. And then sabi niya, dumating pala siya dito as tourist. So pagdating niya dito as tourist, nakakuha siya ng working permit sa poultry farm. So nung nakakuha siya ng poultry farm na working permit, sabi ko yan, may pathway to PR yan. So trinabaho ka agad talaga niya. Can you imagine, wala pa siyang 1 year, nakakuha na kagad siya ng lisensya. So yung lisensya niya, naipasa niya, pagkapatak ng 1 year, ini-road test niya, nakapasa na kagad siya, meron na siyang N. And then yung kanyang self-pip, trinabaho na talaga kagad niya. Pagdating ng wala pang 1 year, naipasa na kagad niya yung self-pip. So yung West, inasikaso rin kagad niya. Kaya natutuwa ako dun kay Kabayan, alam niyo kung bakit? Kasi desidido talaga siya na makuha lahat ng mga requirements at saka makapasok kagad dito, maka-apply kagad ng permanent residence. Kasi yung iba pong makilala ko, ang tatagal na dito. Tinatanong ko ano yung problema, ano yung kulang. Yung West, hindi daw masikaso. Yung daw kanyang self-pip, hindi pa maipasa. Sabi ko, nakakapag-English ka naman ah. Sabi naman nila, natatakot daw sila, feeling daw nila, hindi daw sila confident na papasa sa self-pip. Sabi ko, hindi confident. Ako nga hindi ako confident din eh. Kasi talaga aminado ako, yung English talagang nahihirapan ako. Kasi nga, alam niyo yung galing tayo Saudi, Arabic, then galing tayo Taiwan, Chinese, Mandarin. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi. Natutunan ko nga yung Arabic eh. Natutunan ko nga yung Mandarin eh. Itong English kahit papaano, mga bata sa atin nakakapag-English. Hindi ko ba kayang ipasa to? Nag-review ako nung nag-review. Nagmi-milking kami, may headset ako sa tenga. Nakikinig ako ng podcast ng self-pip. Pag uwi, tutok talaga ako sa YouTube, nanonood ako kay Mad English. Nagawan ko na rin po yan kung doon sa mga nagtatanong kung saan ako nagre-review kay Mad English sa YouTube. So, pag take ko nung self-pip, naipasa ko, 1 take, sabi ko nga. That time parang magulo pa yung isip ko, pero naipasa ko pa rin. Sabi ko, what more kung hindi pa magulo yung isip ko, wala akong iniisip. So sabi ko, naipasa ko. Tapos yung mga tao na dati, kung sinong umasta sa akin mag-English, na akala mo, alam niyo yung may kausap ka, tapos biglang sisingitan ka, tapos parang bigla-bigla magiging translator mo. Sila pa yung mga takot mag-take ng self-pip ng IELTS dahil hindi daw sa tingin nila, hindi daw nila kayang ipasa. So sabi ko, iba-iba talaga ang tao. May mga taong yung asta, akala mo talaga kung sino makapag-English, babara-barahin ka, akala mo mas magaling sila sa iyo sa English, pero sila pa yung mga hindi makapasa. Kaya nagtataka ako dahil majority po kasi nung mga namimit ko ditong mga kababayan natin, iisa ang sinasabi sa akin, hindi sila confident na maipasa yung self-pip. Sabi ko, hindi, mag-review ka lang. Sabi niya naman, may mga namimit naman ako dito,
na yung iba daw na mga kasamahan daw nila, kaya daw sila naiilang mag-English kasi lagi daw silang binubuli. Parang ika nga, konting mali mo lang sa English, tatawanan ka na ng mga kasama. Sabi ko, wag mo silang pansinin ka ako. Kasi yung mga yan, walang may tutulong sa'yo. Ang gawin mo, improve mo yung sarili mo, magkulong ka sa kwarto, maglagay ka ng headset, makinig ka lagi. Hindi mo namamalayan, pag take mo ng selfie na ipasa mo na. Kasi isa yan sa requirement para maka-apply po tayo ng permanent resident dito. Alam nyo, visit ako dun sa mga kababayan natin na na akala mo hindi pinanganak sa Pilipinas. Tapos yung may nakasama pa ako na laging sinasabi na, ba't ganyan ka mag-English para kang Bisaya? Sabi ko nga, ha? Ano bang issue sa mga Bisaya? Ako, purong Tagalog ako, taga Quezon ako. Purong talagang as in Tagalog. Walang halong anumang Bisaya or Ilocano or as in Tagalog na Tagalog ako. Pero hate na hate ko yung mga kapwa ko Tagalog or kung ano pa man yan, Ayaw na ayaw ko yung mga sinasabi nila na ganun, na ay ganyan ka mag-English kasi Bisaya ka. Ha? Anong problema nyo sa Bisaya? Ang dami kong kaibigan dyan Bisaya, wala naman hindi naman big deal yung pagiging Bisaya kung sa English as long as naiintindihan ka. And then yung iba, ang gusto pa yung mga may accent pag nagsalita ka. Sabi ko, wag nyong intindihin yung mga kasama nyong ganyan. Dahil may na-encounter din ako dati, nakada kakausapin ako nung kasama naming puti. Lagi siyang sisingit. And then sasabihin ng kasama ko, bibiruin ako noon, sasabihin, bigla-bigla ka nagkaroon ng translator ah. Sabi ko, awang ko ba dyan? Biglang sisingit? Kung tutuusin, kaya ko namang explain yung sarili ko. Nakakapag-usap naman kami ng ayos. And then ganun nga, bigla na lang sisingit na para bang mas magaling siya. And then nung tanong ko, sagot niya parang hindi daw siya confident na papasa. Ganun din yung na-encounter kong isang kasama kong Pilipino na parang alam mo yung pinagtawanan pa nga ako noon eh. Kasi hindi ko lang masyado narinig yung sinasabi ng boss ko. Ang sagot niya, hindi kayo naintindihan niya, hindi makaintindi. Sabi ko, ha? Hindi ko lang nakinig kasi nga medyo malayo. And then alam niyo yung tatawa-tawa, test hindi pa rin makapasa-pasa ng selfie. Sabi ko, huwag niyo iintindihin yung mga bully ditong kababayan natin kung medyo may kasama kayong Pilipino na pinagtatawanan kayo dahil sa English nyo. Improve nyo lang yung sarili ninyo. Dahil yung mga yan, kalimitan doon sa mga mayayabang na ganyan, sila pa yung hindi makapasa. So ayun nga, wala pang isang taon nung nagkita kami. Kuya Perds, ano bang pinakamagandang gawin ko na may advice mo? Sabi ko sa kanya, kahit na hindi pa kompleto yung requirements mo, ang gawin mo ngayon pa lang, portal, i-open mo na, mag-fill up ka na. Kasi yung application talagang napakaraming pipilapan doon. Na doon yung mga details, information ng family members, yung relatives ng asawa mo, ng buong family mo, lahat ilalagay mo doon. Sabi ko, simulan mo na. Tinuro ko sa kanya, may ginawa akong YouTube tutorial kung paano kayo mag-apply ng permanent residence nyo dito sa Canada. Sabi kong ganon. So, sinend ko sa kanya, ginawa na kagad niya. Nag-fill up na siya, pero nalilito nga siya, marami pa siyang mga hindi na-upload. Kasi sabi ko, yung information, ikaw nakakaalam niyan. Lahat ng detalye ng pamilya mo, ikaw nakakaalam niyan. Kung travel history mo 10 years ago, kung saan ka nakatira, ikaw nakakaalam niyan. Ngayon, yung mga i-upload, madali na yan, i-upload na lang natin. Ngayon, kung gagawin pa natin yan ng isang araw, sabay-sabay, medyo matatagalan ka. So ngayon pa lang, pilapan mo na, and then sa susunod na magkita tayo, upload na lang tayo. So ito nga, nagpunta siya dito sa bahay. Medyo nagwo-worry kami kasi almost full na yung AgriFood Pilot, talaga mapupuno na. Until May 2025 na lang yon. January pa lang ngayon mapupuno na dahil nga marami ang naghahabol na maka-apply ng permanent resident nila. Dahil yun na lang yung pag-asa nila, di ba? Sa dami ng changes sa policy, yung ibang mga pamilya ng mga temporary workers dito ay napapauwi na. So 2 beses lang kaming nag-meet. Yung unang punta niya dito sa bahay, hindi lang kami nagkaigi, gawa ng yung kanyang credit card ayaw gumana, and then yung kanyang debit card may issue. So binalikan pa niya ako, after 2 days bumalik siya. So sabi ko, hapitin na natin, mag-decide ka na, kailangan na nating mai-apply to, kailangan na nating mai-submit dahil baka anytime soon mag-close yung AgriFood Pilot. So the next day na nagkita kami, yun, natapos namin. So tuwan-tuwa siya, nanginginig na nga siya kasi feeling niya habang nagpipilap kami, kasi ni-review ko lahat yung application niya kung ano yung mali. So inaalalayan ko siya, nasa tabi lang niya ako kung ano yung mga gagawin. Then nung na-submit na namin, nakahinga siya ng malalim, sabay parang sabi niya, salamat Kuya Perds. Kanina pa ako kinakabahan kasi baka hindi na natin mai-submit, baka kung kailan isasubmit na natin, close na yung yung AgriFood. So sabi ko, hindi, pagantay ka na lang ng 2 months, 2 to 3 months,
or baka hindi natin alam kasi nga daming backlogs ngayon. So mag-pray ka na lang na sana makareceive ka ng AOR or Acknowledgement of Receipt. Kaya ako natutuwa kay kabayan, kaya gusto kong ma-share sa inyo yung kanyang karanasan. Dahil marami tayong kababayan dito ang matatagal na hindi pa nakaka-apply ng PR. So sabi ko nga, bakit ito? Nauna pa maka-apply ng PR sa kanila. Samantalang yung mga kilala ko na 5 years, 6 years, 7 years, 8 years na hindi pa nakaka-apply ng PR. Sabi ko nga po sa inyo, kalimitan sa mga problema nila ito. Ang prioritize pagdating dito, kumuha ng brand new na sasakyan. Yan po ay mga talagang totoong nangyari. Prioritize nila, kumuha ng brand new sasakyan, nakailang palit na ng sasakyan, hindi pa rin nakaka-apply ng PR. Yung iba nabatak pa yung sasakyan nila. So hanggang ngayon talagang nagbabayad pa sila, wala silang pang-asikaso. Nangihinayang sila na magbayad ng 300 sa self-pip kasi nga do ang mahal. Pero hindi sila nangihinayang sa pagkuha ng brand new car. Nangihinayang sila na asikasuhin yung West kasi ang mahal daw, tapos ang tagal daw, hindi daw nila alam kung saan sisimulan. Alam nyo po, wala nang excuse na may Google na po. Lahat ng bagay matututunan na natin. Magtanong-tanong po kayo sa Facebook, sa group, kung paano sila nakakuha ng self-pip, ng kanilang West. Napakarami na pong paraan. Wala nang excuse. Talagang yung iba po ay talagang yung iba lang ang pinaprioritize. Then ngayon nga, nung mga nakausap ko, yun, medyo nangangamba na. Yung iba do sa mga temporary resident na nakausap kong yun, na hindi pa nag-aasikaso ng PR, nangangamba na baka yung mga asawa at anak nila mapauwi. Kaya ngayon sila naghahapit mag-asikaso. Kaya talagang sabi ko nga, tayo talagang gumagawa ng kapalaran natin dito sa Canada. Marami naman akong ibang mga kaibigan, kakilala na sabi nga nila, Perds, naubos yung panahon namin dito sa sa work namin, wala namang pathway to PR. Ang taas daw ng score na kailangan nilang i-provide. Sabi ko, yung iba namang kakilala ko, nadyan din sa ganyang trabaho. Kasi yung ibang kakilala ko ditong food counter po, na talagang walang pathway to PR. Kinakailangan pa nilang lumipat na ibang province. Sa gaya ng Saskatchewan, New Brunswick, mga ganun po ba. Doon may pathway to PR daw sila. Kaya lang ayaw naman nilang lumipat. Sabi ko, kayo magde-decide niyan. Kung talagang habol nyo maka-apply ng PR, pwedeng i-grab nyo yung ganun, lumipat kayo ng ibang province. Or habang kayo ay mahaba-haba pa yung working permit bilang isang food counter dito, magtanong-tanong na kayo na baka may chance na makalipat kayo doon sa mga agricultural sector dito, kahit dito lang sa BC. Total, dito nyo sa British Columbia pala gustong mag-stay kasi ayaw daw po nila sa ibang province kasi grabe daw yung lamig, may hina daw sila sa lamig, mas makapal daw ang snow doon. Dito nga po tanyo ngayon, until now hindi pa nag-i-snow, baka sa Sunday pa ay February na unang snow dito. Talagang maganda po yung weather kasi dito sa BC. Yun nga lang, talagang mas mataas ang cost of living dito. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-stay dito, ay mahaba pa naman yung working permit nyo. Ngayon pa lang, nagtatanong-tanong na kayo kung may chance na makalipat kayo sa mga agricultural, kagaya ng poultry, dairy farm, kung ano pa pong pwedeng malipatan na may pathway to PR. Kasi sabi ko nga sa kanila, kayong gagawa ng kapalaran nyo dito. Kung mag-uubos kayo ng panahon diyan sa trabaho na wala namang pathway to PR, mauubos ang panahon nyo dito sa Canada ng puro renew, hindi kayo hindi nyo madadala yung pamilya nyo dito. So sayang lang naman yung pag-stay nyo dito, kaya nga kayo nag-Canada, di ba? Para madala yung family nyo dito. So ang ending pala ay naubos lang yung panahon nyo, and then inabot pa kayo ng paghihigpit. So pag inabot kayo ng paghihigpit, hindi pa kayo nakaka-apply ng PR, baka yung dati na nakasanayan ninyo na renew wala na, hindi na kayo marirenew. Nangihinayang lang po talaga ako kasi alam niyo yung nasa kanila na yung pagkakataon na maka-apply ng PR. Agricultural yung trabaho nila. May chance silang maka-apply ng agri-food pilot para makuha nila yung permanent residency, pero wala silang ginagawa. Bagkus yung kalimitan pa doon sa mga kakilala ko na may chance maka-apply ng PR, ang mga pinaprioritize nila pagkuha ng brand new sasakyan na once a week lang naman nagagamit. Iba-iba po ang sitwasyon Alam niyo, wala pa yung pamilya nila dito. Sabi ko nga, kung nandito yung pamilya mo, maintindihan ko pa Pero yung wala pa yung pamilya mo dito, tapos naka brand new car ka, tapos once a week mo lang nagagamit, tapos ang mahal ng binabayaran mo, wala natitira sa sahod mo dahil pagbabayad ng brand new car na once a week lang naman nagagamit. And then sasabihin, hindi ako maka-apply kasi wala akong pang-asikaso ng self-pip Sabi ko na lang, wala kang pang-asikaso ng self-pip, wala kang pangkuha ng West, wala kang pangkuha ng NBI, wala kang pangkuha ng requirements, pero may pang brand new car ka. Tapos ang ending, ayun, hindi na nakayang bayaran, ayun, nabatak. Marami pong nagpo-post sa mga ganyan dito. Ayan, nalalagay ko sa screen yung mga kababayan natin na temporary workers na kumuha na agad ng brand new, hindi pa nakaka-apply ng PR. So ngayon, naghihigpit na. Nakita ko kay Pinoy Kartok, sabi nga niya,
yung isang followers niya na hindi pa PR na nag-inquire ng brand new car. Sabi niya mas mahigpit na daw po ngayon sa dealership. Kasi nga kung wala naman kayong pathway to PR tapos kukuha kayo ng brand new, naghihigpit na rin yung mga bangko. Dahil kung halimbawa i-approve nga naman na makakuha kayo ng brand new. Kasi maluwag dati kahit na ilan buwan ka pa lang nakakakuha na yung brand new yung mga kakilala ko nare-release na kagad. Then ang ending, iiwanan lang din yung bayarin, hindi matatapos dahil nga napauwi. So iba-iba sitwasyon natin. Sabi nga nung mga walang pathway to PR, nangihinayang ako dyan sa kakilala mo na yan. Sabi niya ganun. Kasi kung ako yung may chance na maka-apply ng PR, wala nang patumpik-tumpik, a-applyan ko na kagad dyan. Gusto kong maka-apply kagad ng PR, kaso wala kaming pathway to PR Sila itong mga may pagkakataon na sila na itong mga may chance na maka-apply ng PR. Hindi sila kumikilos. Bagkos ilang taon na dito, renew lang ng renew. Sabi nila kung sa akin yan pinagkaloob, hindi ko pa kakawalan yan, ha-applyan ko na kagad yan ng PR. Ay sabi ko, wala, iba-ibang tao Tamo yan na may pathway to PR, ayaw mag-apply, ayaw mag-asikaso ng requirements, ibang prioritize niya. And then ang ending, ayun, dinala pa yung pamilya dito. So nanganganib na mapauwi. Kaya alam niyo yun, tayo talaga ang gumagawa ng kapalaran natin. Kaya sa inyo mga kabayan na may planong pumunta dito sa Canada, yung mga bagong dating po na nagsisimula pa lang dito na mga temporary workers, kung may chance po na makakuha kayo ng trabaho na may pathway to PR, trabahuhin nyo po kagad, wag patumpik-tumpik. Sabihin na nating kadarating nyo pa lang, hindi nyo muna asikasuhin. Yun po yung mali para sa akin yun po yung mali. Kung kadarating nyo pa lang po dito, kunin nyo na po yung mga matatagal ma-expired. Kung di ako nagkakamali, ang West ata 5 years, correct me if I'm wrong, West or Selpip ang 2 years or 5 years, nga ganun po Then kunin nyo na po kagad. And yung mga pahuli na, yung mga madadaling kunin, kagaya ng NBI, madali lang kunin yan. Yung police clearance, madali lang kunin yan. So maganda yung prepare na kayo, ipapasa nyo na lang kapag once na nag-open na po yung inyong pathway to PR, pasahan nyo na kagad, wag nang patumpik-tumpik. Dahil yung slot ay limitado lang, hindi lahat ng tao ay makakapasok, makakapag-submit ng kanilang application. So maggas muna tayo. Dito din naman ako mamimili sa superstore kasi baka nga mag-snow na sa Sunday, Saturday. Tinatamad ako lumabas kaya sabi ko baka pag gas na at saka makapag grocery na rin para isang labasan na para sa day off ko. Manonood na lang ako ng Netflix. So dito ko na siguro guys tapusin tong vlog na to kasi mag-iikot-ikot ako sa loob baka mamaya may makalimutan ako. Ganun pa naman ako pag namimili. Kapag nakauwi na ako, doon ko maalala yung hindi ko nabili. Well anyway yun nga, sabi ko nga po sa inyo, tayo ang gagawa ng kapalaran natin dito sa Canada. Yung iba talaga namang natatagalan dahil yung kanilang trabaho is walang pathway to PR. May chance naman sila magkaroon ng pathway to PR. It's either lumipat sila na ibang province or magtanong-tanong sila na baka pwedeng makalipat sila. For example nga, gaya na sabi ko kanina, yung mga walang pathway to PR ay kahit na hindi nila trabaho yung farm, talaga sinubukan nila. Nag-apply sila, nagtanong-tanong sila kasi iba po yung kahit papano may mga kakilala po tayong malalapitan na baka naman pwede mo kipasok dyan. So talagang hindi nila trabaho yun. Nung dumating sila dito, may mga nakausap po ko mga kababayan natin dito na engineer, painter, welder, architect, teacher, pero mga nagtatrabaho sa farm. Ang purpose po kasi nila is maka-apply ng permanent resident. And then pag nakuha na daw nila yung permanent resident, saka daw nila tatrabahuhin na makabalik doon sa kanilang profession. So tayo talagang gagawa ng kapalaran natin. And then yung iba ang pinaprioritize. So kagaya nga ni Kabayan na i-share ko sa inyo, nakaka-inspired. Kasi from tourist visa, nakakuha siya ng working permit. And then pagpatak niya ng 1 year, naka-apply siya ng PR. Kaya natutuwa ako sa kanya. So sana guys, ikapulutan nyo ng aral to na yung mga kagaya ni Kabayan na 1 year pa lang naka-apply na kagad ng PR. So ang bilis. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay-buhay namin dito sa Canada. I love you all. See you sa next vlog. God bless. Bye-bye.